Ang siling labuyo ay mayaman sa capsaicin na nagbibigay ng anghang at nagdudulot ng iba't ibang benepisyo tulad ng pagpapabilis ng metabolismo, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo, pagbawas ng sakit at pamamaga, at nagbibigay ito ng vitamin C at antioxidants na lumalaban sa mga libreng radicals sa katawan. Ang sili ay tumutulong upang itaas ang metabolism at magsunog ng taba o mga calories sa katawan. Nakatutulong rin ito sa pagpapababa ng presyon at mas maayos na daloy ng dugo. Ang sili ay mayaman din sa bitamina at antioxidants para lumakas ang ating resistensya. Mga karamdaman na natutulungan ng sili tulad ng arthritis at masakit na joints. Ang capsaicin mula sa sili ay madalas na ginagawang pangkalahatang pampahid o linimento. Binabawasan nito ang substance P, ang chemical na naghahatid ng hudyat ng sakit sa utak. Yung capsaicin, ito yung nasa loob ng sili na kulay puti at pinagkakapitan ng mga maliliit na buto. Tapos, yung anghang ng sili, ito yung natural na decongestant na sinasabi. Ito yung nagpapaliwag ng daluyan ng hangin at tumutulong para maglabas ng plema. Ang sili ay tumutulong upang mapigilan ang pagbabara ng mga ugat at binababa nito ang bad cholesterol at pinapaganda ang sirkulasyon ng dugo para maiwasan ang heart attack. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang sili ay nakatutulong sa pag-regulate ng blood sugar. Pinapabuti rin nito ang insulin sensitivity sa katawan. Sa tradisyonal na paggagamot, ang malabnaw na pinagbanlawan o pinagmumugan ng sili ay ginagamit upang patayin ang bakterya sa lalamunan. Ang pag-aaral ng mga eksperto sa ibang bansa ay nagpapakita na ang capsaicin, ang chemical na nagpapaanghang sa sili, ay may malaking potensyal na medisina. Ang mga pananaliksik na ito ay nagbibigay ng siyentipikong basehan kung bakit epektibo ang sili bilang pantulong sa kalusugan. Nais mo bang malaman ang mga pinaka-popular at pinakamalaking pag-aaral mula sa mga universidad at institusyon sa ibang bansa? Ayon sa meta-analysis, ang ginawa kung saan sinuri ang kalusugan at gawi sa pagkain ng mahigit 570,000 katao mula sa United States, Italy, China, at Iran. At ang resulta ng kanilang isinagawa ay nakita ng mga eksperto na ang mga taong regular na kumakain ng sili ay may 25% na mas mababang tsansa na mamatay sa anumang sakit at may malaking bawas sa panganib ng sakit sa puso at sa kanser. Ayon sa mga clinical na eksperimento na inilathala sa mga medical na journal tulad ng Frontiers at National Institutes of Health, sinuri ang epekto ng capsaicin sa mga ugat. Ang capsaicin ay nakatutulong sa pagpapababa ng total cholesterol at diastolic
blood pressure. Pinapabuti nito ang endothelial function sa kalusugan ng lining ng mga ugat na pumipigil sa pamumuo ng bara sa dugo. Maraming clinical trials ang nag-obserba sa epekto ng sili sa loob ng 1 hanggang 12 linggo. Pinatunayan ng mga foreign studies na ang sili ay nag-activate ng receptors sa katawan. Ang prosesong ito ay nagpapasigla sa brown adipose tissue o yung mga mabubuting taba upang mas mabilis magsunog ng enerhiya at calorie habang pinapababa ang insulin resistance ng mga may obesity at type 2 diabetes. Recently, may mga laboratory research sa ibang bansa ang nag-aral sa epekto ng sili sa mga cells ng utak. At ang resulta, lumalabas na ang capsaicin ay mayroong neuroprotective properties sa mga paunang pagsusuri. Nakita nitong kaya nitong bawasan ang amyloid beta burden sa utak, isang pangunahing sanhi ng pagkaulyanin or Alzheimer disease. Nais mo bang bigyan ko kayo ng detalye ukol sa partikular na bansa o unibersidad na nag-aral nito gaya ng Harvard University o mga pag-aaral sa Europa? Ang isa sa pinakatanyag at pinakamalaking pag-aaral tungkol sa sili ay pinangunahan mismo ng mga mananaliksik mula sa Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ang kanilang tanyag na population study ay nagbigay ng matibay na patunay sa koneksyon ng maanghang na pagkain sa mas mahabang buhay. Sinuri ng mga eksperto sa Harvard kasama ang China National Center of Disease Control and Prevention ang datos ng halos 500,000 katao na may edad 30 hanggang 79 taong gulang. Sinubaybayan ng mga mananaliksik ang kalusugan at gawi sa pagkain ng mga kalahok sa loob ng 7 taon. At ito ang mga pangunahing natuklasan nila. 14% mababang panganib sa kamatayan. Nakita sa pag-aaral na ang mga taong kumakain ng maanghang or pangunahing sariwa o tuyong sili 6 hanggang 7 beses sa isang linggo ay mayroong 14% lower risk of premature death kumpara sa mga kumakain nito ng mas madalang sa 1 beses kada linggo. Yung mga madalas kumain ng sili ay nagpakita rin ng mas mababang tsansa na mamatay sa kanser, sakit sa puso, at mga sakit sa baga o respiratory disease. Napansin ng mga eksperto na ang mga kumakain ng sariwang sili tulad ng siling labuyo ay may mas mataas na proteksyon kumpara sa mga gumagamit lamang ng mga process o tustang sili dahil ang sariwang sili ay mas mayaman sa bitamina at capsaicin. Ang paliwanag ng eksperto mula sa Harvard ayon kay Dr. Lu Chi, isa sa mga pangunahing may akda ng pag-aaral at professor sa Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ang dahilan sa likod nito ay ang taglay na capsaicin ng sili. Ipinapaliwanag niya na ang sangkap na ito
ay napatunayan ng nakatutulong sa pagpapabuti ng metabolismo, pagbaba ng masamang kolesterol, at pag-apula ng pamamaga or inflammation sa katawan. Tips para sa ligtas na pagkonsumo: huwag pilitin kung hindi kaya. Kung hindi ka sanay sa maanghang, magsimula sa napakaliit na hiwa at unti-unting dagdagan habang nasasanay ang iyong tiyan. At huwag kainin ng walang laman ang tiyan. Mas mainam na ihalo ang sili sa ulam o isabay sa kanin upang may pangsangga ang iyong stomach lining laban sa asido at anghang nito. Disclaimer po guys, ang impormasyong ito ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang at hindi dapat ituring na medikal na payo. Kumonsulta sa doktor kung mayroon kang kondisyon sa tiyan gaya ng ulcer o GERD bago magdagdag ng maraming sili sa iyong dieta.